Hello mga mi, this is Mommy RB and I'm back for another video for family visit visa for Saudi Arabia. And today, eto na yung pinaka-latest talaga of all latest na update regarding nga sa pagkuha ng family visit visa for Saudi Arabia dito sa Pilipinas. So, this is after we have already processed the pre-approval letter from Saudi. Pero bago ang lahat, gusto ko muna po magpasalamat sa lahat po ng gumagamit bilang reference dito sa aking mga videos na ginagawa dito sa aking channel. And at the same time, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat na nagme-message sa akin and mga nagsasabi sa akin na nandun na nga sila sa Saudi and thanks to my videos. Maraming salamat po. Those kinds of comments are what keeps me going para i-update kayo palagi at bigyan kayo ng bagong information para mas matulungan ko kayo makapunta sa Saudi Arabia. And before we start, kung naghahanap kayo ng activities or hotels anywhere around the globe, may it be local or international, you can always use Klook app and use my promo code MommyRBKlook, which will gives you up to 5% discount. At kung mas gamay mo naman o mas sanay ka naman gamitin ang Agoda, you can use my affiliate link down below para mas makakuha ka ng maraming discount and vouchers. And if you are looking for the most affordable flights, you can use Trip.com kasi bibigyan kanya ng napakaraming vouchers para mas makamura ka sa inyong mga flights. And you can also use this for your flight going to Saudi Arabia. So let's start. Ano nga ba yung pinaka-main topic natin ngayon? Ang main topic natin ngayon, this is all about updated na requirements going to Saudi Arabia for family visit visa. Family visit visa po ang ating i-discuss at hindi po yung kailangan ng ikama. So, yung family visit visa, ito po yung pagbisita nyo pansamantala sa inyong mga kapamilya doon po sa Saudi. And this information is updated as of October 16, 2025. So, to begin with, bago natin tignan lahat ng documents for family visit visa, tignan muna natin, no? Sino-sino nga ba yung allowed na pwedeng magbumisita sa kanilang mga kapamilya sa Saudi Arabia through the family visit visa. So, from here, meron tayo dito na lahat ng Filipino citizen na pwedeng mag-apply for family visit visa to Saudi Arabia to visit their immediate family members. Immediate family members are those parents, kung single sila, asawa at anak. By the way, pwede rin po ang parents-in-law o yung ating mga biyanan, and pwede rin po yung brother and his family, wife and children, sister and her family, sister-in-law, and brother-in-law. Pero yung mga nasabi ko na sa mga second part, like yung biyanan, brother, sister, sister-in-law, baka hingan po kayo ng additional requirements, which is yung capacity nyo. No, capacity nyo to provide for those specific people na magbibisita sa inyo. So yun po, bawal po ang pinsan, bawal din po ang kaibigan. Kasi usually na natatanong sa akin yan, pwede ba yung pinsan ko, pwede ba yung kaibigan ko, ganun. So just a reminder na hindi po siya allowed kasi nga from the word itself, family visit visa is for the family members. So yun po yun. So let's go over to the documents and ano ba yung mga kailangan nating i-prepare. Kailangan nating i-prepare once we have the pre-approval coming from the Saudi Arabia. So, meron tayo kasing tinatawag na first and second part. Yung di-discuss ko ngayon is all about the second part, which is tayo na nandito sa Pilipinas yung magpa-process nun. Yung first part kasi, kung sino yan nang doon sa Saudi Arabia, sila yung magpa-process nun. So, dito muna tayo sa second part kasi ito yung ginawa namin ng anak ko. So, ito yung updated latest to as of today. Ito yung latest na documents na required dito sa Tashir. So, first is of course the original passport. It should have a validity of 6 months or at least 2 consecutive blank pages. The passport should not have any restrictions, conditions, yung mga, alam niyo yung mga sira na passport, dapat niyo munang papalitan yan. In my case, kasi gusto ko nang gamitin yung apelido ng asawa ko, nag-renew muna ako ng passport para consistent yung aking documents na apelido niya yung gamit ko. And then, pero pwede ito may mga question and concerns din. Paano kung yung passport ng asawa nyo is hindi pa naka-apelido sa asawa nyo? Pwede yon. For as long as pag kinuha na mo siya ng pre-approved visa, dapat yung
yung kung ano yung nasa passport niya, yun yung gagamitin nyo. Kasi meron akong natulungan na isang tao na ganun nga yung case na parang hindi pa ginagamit ng asawa niya yung kanyang apelido pero kasal sila. So, yun nga, kailangan kung ano yung nasa passport, yun yung ipapa-approve nyo sa MOFA. So, yun. Next is dalawang photograph. It should be recent, 4 cm by 6 cm and not older than 3 months in white background with frontal view. Pag sinabi natin yung frontal view, dapat medyo mas malaki or naka-zoom yung face ng ating pagmumukha doon sa ating 2 pieces or na 2x2 picture. So, kung meron tayong questions about that, meron tayong video sa aking YouTube channel and nakalagay doon yung example ng itsura ng picture na kailangan natin i-submit sa cashier. So, screenshot nyo na lang siya para makita nyo. Naka-frontal view talaga siya. So, naka-zoom. So, parang mas kitang-kita is yung face, not the... Kasi 'di ba yung sa picture natin dito sa Pilipinas hanggang dito, ganyan. Hindi niya rin sasabihin na pang visa for Saudi kasi nung ginawa ko siya na pang visa po for Saudi, nilagyan pa ng ng something na ano yan, yung professional na damit which is not supposed to happen. So, next naman is yung pre-approval letter or yung tinatawag din nating invitation letter coming from the Saudi Ministry of Foreign Affairs. Yun yung sinasabi ko sa inyo na nakukuha siya sa first part ng pag-a-apply ng family visit visa for Saudi Arabia. Kung sino yung nandoon sa Saudi, sila po yung magpa-process noon. And it should not be older than 90 days. Tandaan nyo, hindi siya dapat lalagpas ng 90 days from the day na nakuha siya or na-approve yung pre-approved visa nyo. And then, ayan yung katulad ng sinasabi ko kanina, name should match with the passport. So, kailangan isipin nyo muna ano ba, i-update ko ba yung passport ko, i-update ko ba yung apelido ko bago ko pakuhanin yung asawa ko ng visa or pwede na yung passport ko. Kasi in my case, pina-update ko siya. And then, next is... the destination or coming place must be Manila. So, dapat naka-indicate doon sa inyong pre-approved visa ay manggagaling kayo sa Manila. Now, next, proof of relationship attested by the Ministry of Foreign Affairs of the host country. For example, sa akin, kumuha ako ng marriage certificate sa PSA. So, kailangan sa PSA kayo kukuha ng marriage certificate. And then, that marriage certificate ay authenticate ko or pina-apostille ko sa DFA. So, mag-online tayo dun sa DFA. Meron akong video about that. Sinabi ko na rin kung paano mag-set ng appointment for apostille. Check nyo na lang yung video na yon. And next, yung sa anak ko naman, ang pina-apostille ko sa kanya is yung birth certificate niya. Reminder that ang ipapa-apostille palagi natin is yung PSA copy. Okay? PSA copy po ang pinapa-apostille natin. Yan. Proof of relationship or kinship naman for foreign nationals should be authenticated by MOFA. Lahat ng birth certificate na issued sa Saudi, for example, pinanganak yung anak niyo sa Saudi, dapat ma-authenticate yan ng Saudi Ministry of Foreign Affairs. Dati may question sa akin, ma'am, yung mag-aano po kasi yung magre-request ng family visit visa ay yung anak po. Siya po yung nasa Saudi, gusto niyang kunin yung magulang. Ano po yung ipapa-authenticate? Ang ipapa-authenticate nyo is yung birth certificate ng bata na nandun sa Saudi para makita yung relationship ng magulang at nung bata or kung sino man yun nandun sa Saudi. And of course, kung married nga yung parents, kailangan magpa-authenticate din ng marriage certificate yung parents. And kung meron naman pong mga Pilipino dito na may dual citizenship, for example, Spanish siya and at the same time Filipino, dalawa yung passport. Kung gagamitin nyo naman yung foreign passport nyo, i-attach nyo doon yung inyong Philippine passport. It doesn't apply to anyone or to everyone naman. So, that's just, an additional information. Case-to-case basis. So, ito importante to ha. Pag merong mga discrepancy with regards to the ikama nung nandoon sa abroad or nandoon sa Saudi, with the marriage certificate o birth certificate, kailangan yung kumuha ng certificate of discrepancy para po mapatunayan na isang tao lang sila. Makukuha nyo yun sa mga notary public na pwede kayong mag-request ng certificate of discrepancy tapos ipapa-authenticate o notarize nyo sa kanila. Sabihin nyo lang po kung ano yung pwede nyong or yung problema or yung discrepancy with your document.
Example lang to ha, example sa nanay ko, ang pangalan niya sa birth certificate is Angelina. Pero ever since, ang ginamit niya ay Angelita. So, lagi siyang kumukuha ng certificate of discrepancy. And then, yung notarized affidavit na yon ay kailangan ding ma-apostille ng DFA. So, for those naman, for those people na nagbalik Islam or nagpa-convert or revert sa Islam, yun yung tamang term nila, nag-revert sa Islam, tapos yung ikama nyo ay nakalagay is Christianity pa din, pero yung sa MOFA nyo, ginamit nyo na is Islam, kailangan nyo mag-provide doon ng notarized letter kung bakit or proof of conversion to Islam and notarized letter of clarification and explanation about the religion. So, yon. Now, kung ito yung mga usual na tanong sa akin, paano daw kapag yung 18 years old mag-isang pupunta sa tatay? Ano daw ang ipapa-apostil? Ang ipapa-apostil po doon ay yung birth certificate niya. Kasi doon makikita yung relationship niya with the father na nandoon sa Saudi Arabia. Ito, may tanong din sa akin na ganito. Paano daw po kapag yung parent is hindi pa kasal pero hindi naman sila hiwalay tapos gustong pumunta ng bata sa Saudi Arabia? Now, if the parents are not married, tapos minor yung applicant, tapos magta-travel alone, or with the parent, pero hindi kasal, kailangan ng consent letter to travel and a letter of explanation about the parent status. So, kailangan nyo explain bakit di pa kayo kasal, ganyan, and then, para madala nyo yung anak nyo dun sa Saudi. Now, kapag dalawang magulang ang nasa Saudi and gusto nilang makuha yung anak nila na minor, ano daw pwedeng gawin doon? Now, pag ganun yung situation, kailangan meron kayong isang tao na pwedeng pagkatiwalaan na ihatid yung anak nyo sa Saudi, pero kailangan niya mag-provide ng consent letter to travel along with a copy of the passport, ikama, visa, and SPA nung nandoon sa Saudi Arabia. Yung SPA is Special Power of Attorney given to the person na maghahatid dun sa anak nyo and pinapanotarize yon sa abogado. And then, apart from that, of course, kapag minor yung bata, kailangan ng permit to travel coming from the Department of Social Welfare or DSWD. So, yun po yung mga yung information about the recent documents or mga documents na kailangan natin i-accomplish. At kung napansin nyo, hindi ko po nabanggit yung about sa vaccination. Once again, as of July or June, tinanggal na po yung pangangailangan na magpa-vaccination ng yellow fever and ng polio vaccine. So, hindi na siya kailangan. So, once again, mga hindi na kailangan ang polio at yellow fever vaccine. Yan pa naman yung pinakamatagal i-accomplish kasi ang hirap-hirap makakuha ng schedule plus mas mahal yan. So, yun, hindi na natin kailangan i-accomplish yun. So, bawas sa gastos, bawas sa proseso, at mas mabilis tayo makakapag-process ng family visit visa natin. Now, question sa akin, Mami, kailangan ba kasama yung bata kapag nag-apply ng family visit visa? Actually po mga Mino, yung anak ko 7 years old. Sinama ko siya, it is because hindi ako aware kung kailangan ba kasama o hindi. Pero nung sinama ko siya, buti na lang sinama ko kasi ang biometrics po ay hanggang 6 years old lang yung exemption. So, from 0 to 6 years old, exempted sila sa biometrics. Yung biometrics po, gagawin natin yun upon application natin. Di ba, pumunta na tayo dun sa cashier, ganyan, ipaprocess, interview, yun yung last part. Yung last part is yung kukunin lahat ng inyong fingerprints. Biometrics po ang tawag doon. So, Mami RB, may nagtatanong na naman din nito. Alam niyo po ba na kailangan po bang magpa-medical? Kasi di ba po wala nang sabi, merong nagsabi sa akin yan wala nang vaccine pero kailangan naman ng medical. Hindi po ganon. Yung medical is only applicable if you are going to get a visa to stay doon sa Saudi Arabia. This stay is meaning dun ka magiging parang resident ka for a year tapos babayaran mo yung ikama mo yearly. Iba yung proseso nun. At medyo mas madugo ay yung mga papeles nun tsaka yung paglalakad ng mga dokumento. And yes, kailangan ng medical nun. But we are talking about here family visit visa. Pag sinabing family visit visa, it is just temporary. Ang maximum is 365 days pero ang maximum stay mo sa loob ng Saudi Arabia ay 90 days lang. So, may 1 year validity yung iyong visa, pero 90 days ka lang pwede magstay sa loob ng kingdom and then you need to exit
Either way, you need to exit, umuwi ng Pilipinas, you need to travel to a different country and come back again, or you can update it dun sa AbShare. Meron pong way doon para mag-process ng renewal. On that case, hindi ko kayo matutulungan. I still need to research on that kasi hindi ko siya ginawa. And mas maganda kasi siya at mas applicable siya sa mga pamilya wherein yung anak nila ay maliit pa at hindi nag-aaral pa. Sa case kasi namin, nag-aaral na yung anak ko, established na siya dito, kaya hindi kami makapag-extend doon. And the moment na kailangan nang bumalik ka agad kasi nga may pasok, so yun, sayang yung hindi pa kami yata more than 30 days or more than 30 days na kami, pero hindi siya na-extend pa ng sobra. So, yun, pwede naman bumalik anytime as long as valid pa yung visa. So, yan lang mga mino. Sa mga susunod ko ng video, gagawin natin yung part 1. Part 1 ng pagpaprocess ng visa or pre-approved visa doon sa Saudi Arabia. Yung sa case kasi namin, nagpatulong yung asawa ko sa HR. And if in your case it is possible, magpatulong na lang din muna kayo sa HR. But if not, i-outline ko yung steps, no, na alam ko. And yun yung sundan natin for the pagpapa-pre-approve ng visa for the family visit. Yan lang mga mi, I hope nakatulong sa inyo tong information na to, and I hope nalinawan kayo sa iba nyong mga katanungan. And if ever may question kayo or clarification at sa tingin nyo parang di ko masasagot kasi syempre medyo complicated. May mga ganong cases eh. Medyo komplikado yung mga tanong or komplikado yung sitwasyon. You can always ask directly from cashier. And then, sasagutin nila kayo doon. Kung ano yung tama, kung ano yung pwedeng proseso, at saka kung i-guide po nila kayo. Don't worry, and kontakin nyo lang sila dito sa kanilang contact form. Hello mga mi, I hope it helps you, and I hope you would be able to get your family visit visa for Saudi Arabia. Thank you for watching!